Sa pagsapit nila sa bahay, doon na siya nakatayo sa harap ng balkonahe, suot ang manipis na summer dress na bahagyang sumasabay sa hangin, at basa-basa ang buhok, halatang bagong labas lang sa shower, na parang sinadya ang eksaktong oras ng pagdating nila. Ang mukha niya ay kumikinang, ang mga mata ay bahagyang nakapikit sa sikat ng araw. Medyo nagbago na siya mula noon, pero kitang-kita pa rin ang ganda at sigla. 10 taon na ang nakakaraan nang maging ninang siya sa kasal ng kaibigan kong si Mario at ng kanyang asawa, si Liza. Noong bagong kasal pa lang kami ni Liza, inimbitahan kami ng kaibigan naming si Irma sa kanyang bahay sa bayan ng Lipa, Batangas. Noon, magkasama pa sila ng asawa niyang si Sir, pero 3 taon na silang nagkahiwalay. Ang sabi-sabi, umalis daw si Sir para sa mas batang babae at hindi na bumalik. Pero si Irma, parang lalo pang sumigla, maayos, may tiwala sa sarili, at may ningning sa mga mata na mahirap ikubli. Dumagsa si Liza sa kanya ng may kasiyahan, halos sumigaw habang niyayakap siya ng mahigpit. Lumabas ako mula sa sasakyan, nagdadala ng mga bag mula sa likod. "Kumusta, Kumar?" Bati ko. Lumapit siya at niyakap ako ng mainit, halos hindi na kami bumitaw. Ang mga kamay niya ay nakadikit sa likod ko, ang mga daliri ay humawak sa tela ng aking t-shirt. "Kumusta, Irma?" ang sagot ko, tila kalmado, pero sa loob ko'y parang hinipo ng kuryente. Tumalikod siya ng bahagya, tumingin ang diretso sa mga mata ko, ngumiti ng may bahagyang pilyang ngiti, at doon ko naramdaman, may ibang kwento sa likod ng titig niya. Pagpasok sa bahay, naamoy namin ang halimuyak ng lavender at ang bango ng bagong luto. Inakay kami ni Irma palabas ng balkonahe, patungo sa loob at ipinakilala ang kwarto. "Para sa inyo to, magpahinga lang kayo, huwag mag-isip ng anuman," sabi niya, habang nilalagay ang kamay niya sa balikat ko. Nakakapanginig, parang may gustong sabihin, pero hindi sinasabi. Sa tanghali, nag-ihaw kami ng liempo sa likod bahay. Si Irma ay palibhasa ang gulo sa paligid ng grill, tumatawa, nagkukwento ng mga kalokohan noon sa Lipa. Ang usapan ay magaan, ang beer ko ay tumatakbo ng madali sa lalamunan. Wala sanang problema kung hindi lang sa mga kilos niya, minsan ay sobrang lapit niya sa akin, inaayos ang buhok niya habang nakatitig, o kaya ay tumatawa tapos inilalagay ang kamay niya sa hita ko. Si Liza, sa kabilang banda, ay abala sa kuha ng mga larawan gamit ang kanyang cellphone. Ipinapakita kay Irma ang bagong manicure niya, habang ako'y nakaupo na halos nagtataka, baka naman akala ko lang ito, kung iisipin, babae lang naman. Yan na nag-iisa, natuwa lang na may mga bisita, ang sabi ko sa sarili ko. Pero di ba may nararamdaman din ako? Sa paglipas ng hapon, nagsimula na siyang magbukas ng bote ng alak. Siya ang uminom ng pinakamarami. Ang saya ng gabi, pero ako ay unti-unting napapahiya sa sariling nararamdaman. Alam mo ba yung parang nakaupo ka sa gilid ng bangin, hindi mo alam kung tatakbo ka ba o tatayo lang. Lumapit siya, umupo ng mas malapit pa kaysa sa dapat. "Kumare, na-miss mo ba ako?" Ang tanong niya ng payapa, na para bang walang saysay. Siyempre, sagot ko nang hindi tumitingin, at alam mo, na-miss ko siya, lalo na ang mga kamay na yon. Dumaan ang mga daliri niya sa braso ko. Sa oras na iyon, lumabas si Liza para kumuha ng charger. Halos mahulog ang hawak kong baso ng alak, pero pinigil ko ang sarili. Wala namang nangyari, puro usapan lang, pero sa loob ko ay parang naglalagablab na lahat. Mukhang naramdaman iyon ni Irma. Ngumiti siya na parang alam na niya ang susunod. Pagsapit ng 8:08 ng gabi. Lumubog na ang araw at dumating ang malamig, ngunit malagkit na gabi sa Lipa, na parang kapit sa balat ang hangin. Nasa veranda kami 3, nakaupo sa mahabang kahoy na mesa. Ang lampara sa itaas ay nagpapalambot sa aming mga mukha, habang ang 2 kandila sa mga garapon ng kulisap ay naglalabas ng malumanay na tunog ng pagputok. Bukas na ang 3 bote ng alak. Malakas ang pagbubuhos ni Irma, lalo na sa sarili niya. Namumula ang mga pisngi niya, kumikislap ang mga mata, at halatang nag-relax na siya. Inalis niya ang jacket, nag-iwan lang sa manipis na spaghetti strap na damit, walang bra. At ang yon ay mas nakakainis pa kaysa kung siya ay hubad na lumabas. Alam mo ba nung nagpunta tayo sa pangingisda? Tawanan ni Irma, at halos matulog ka sa bangka dahil sa alak, dagdag ni Liza habang nagtatawanan. Yung binuhusan kita ng tubig para hindi ka humilik, sabi ko, ginagaya ang takbo ng usapan. Kung wala ako, baka lumubog kayo doon sa kabila ng tali na parang bato. "Uy, superhero ka pala," biro ni Irma, nakatitig sa akin.
hindi na ako humilik ngayon, sabi ko, pero minsan lang, sayang. Miss ko yung hilik mo kasi kung tahimik, nakakawalang gana, sambit niya, hawak pa rin ang tingin niya sa akin. Tahimik na sandali, parang lamok bago lumipad. Hindi napansin ni Liza, nayaw na at hinihimas ang mga balikat, matutulog na ako, sabi ni Liza nang tumayo, magpahinga ka, ako muna dito, may iinumin pa ako, sagot ko nang walang gaanong iniisip, pagkasara ng pinto. Naging tahimik ang paligid. Tumayo si Irma, nilapit ang sound system, at pinatugtog ang mga kanta mula pa noong dekada 90. Dumaloy ang tinig ng isang babaeng may bahagyang kalumayan, pumuno sa veranda, mahilig ka ba sa kanya? Tanong niya nang hindi lumilingon, nanahimik ako, syempre, sagot ko ng otomatiko. Lumiko siya, kinuha ang mga baso, inilagay ang isa sa harap ko, at ang isa para sa sarili niya. 15 taon na kaming mag-asawa, ang pahayag niya. Alam mo, may mga tao na mas matagal pa sa kulungan nag-iisa. Uminom ako nang hindi tumitingin sa kanya. Lumapit siya, mas malapit pa kaysa dati. Hawak ang baso gamit ang 2 kamay. Alam mo, kung iba ang nangyari, titingnan mo ba ako ng iba? Tanong niya ng marahan, Irma, ano ba ito? Tanong ko, nakatitig sa kanya, hindi ako bulag, sabi niya. Hindi ko hinihingi, nagtatanong lang ako, nanahimik ako, parang giniling ng konkreto ang utak ko. Ang boses ni Liza sa kwarto, amoy lavender, mga daliri ni Irma sa aking tuhod, tayo ay mga matatanda ng tao, dagdag niya, hindi ko gustong magpanggap. Alam kong gusto mo ako. Kita yan, mula nang lumabas ako sa balkonahe, hawak niya ang aking leeg, mainit at mabigat na parang doktor na sumusukat ng pulso. Sabihin mo kung mali ako, bulong niya. Umalis ako at hindi mo na ako aalalahanin, Irma, may asawa ako, sabi ko, tumuturo sa bahay, pero nandito tayo ngayon. Huwag kang duwag, hikayat niya. Lumapit siya, ramdam ko ang hininga niya, alak, tag-init, amoy ng mga pin sa malayo at katahimikan. Biglang tumayo ako. Tutulog na ako, sabi ko, ngumiti siya, nakatingala sa langit. Tumakbo ka habang kaya mo pa. Lumiko ako at pumasok sa bahay, pero sa loob, ang puso ko ay kumikipot, hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto kong bumalik sa veranda, sa tabi niya, ngayon din ngunit hindi ko ginawa. Ang gabi ay dumaan na parang hangin sa atik. Humiga ako, nagkunwaring tulog, pero walang pahinga sa isip. Si Liza ay mahimbing ang hininga, nakaluhod sa unan, habang ako'y nakahiga nang nakatayo ang mga mata sa kisame. Iniisip ang mga labi niya, balikat niya, at ang titig ni Irma. Hindi dahil ako ay inosente, alam ko na ang buhay ay puno ng karanasan. Pero si Irma, iba siya. Parang may nagbago sa akin o sa kanya. Ang umaga ay sumalubong sa amin na may mainit na sikat ng araw at amoy kape. Nasa kusina na si Irma, suot ang napakaliit na shorts, na parang tela lang ang natira, at isang t-shirt na walang bra. Magandang umaga, kumare, bati niya habang nilalapag ang tasa sa harap ko. Maganda rin, sabi ko. Pilit na parang hindi naaalala ang gabi. Hindi ka yata nakatulog ng maayos, ngiti niya. Kailan ba ako nakatulog ng maayos? Biro ko, yan ang problema, di ba? Sagot niya, habang si Liza ay nagkukwento tungkol sa panahon at mga seles sa palengke, nakatitig ako kay Irma. Hindi siya nanghihimasok, pero palagi siyang nandyan, mas malapit kaysa dapat, mas matagal ang titig. Pagkatapos ng tanghalian, nagpunta kami sa bakuran para mag-ayos ng mga gamit, 2 oras sana. Pero ginawa ni Irma ang lahat na parang isang palabas. Suot niya ang gloves, nagbubuhat ng mga tabla, naiinis ako sa paraan ng pagyuko niya, at nakikita ko ang pawis na dumadaloy sa likod niya, ang t-shirt na nakadikit sa balat. Bigla siyang bumulong sa tenga ko. Alam mo ba kung gaano nakakainis kapag sinasabi ng lalaki, hindi, pero tingin niya ay, halos mahulog ang martilyo ko sa kamay, pagkatapos ng tanghalian. Si Liza ay nagsabing kailangan nilang mamili ng karne, beer at mga panggamit. Mabilis lang yan, huwag kayong magsawa, sabi niya. Pagkalabas ng sasakyan, lumapit si Irma, may hawak na tuwalya, pinupunas ang mga kamay, tutulungan mo ba ako? Tanong niya. May problema sa kuryente sa storage, sige. Tara, sagot ko, kahit alam ko na kung ano ang mangyayari, ang storage ay matagal ng gamit, amoy kahoy at tag-ulan, at parang may nakatagong lihim. Sinilip ko ang mga kable at halatang ayos naman ang lahat. Hindi iyon ang tunay na problema. Lumapit si Irma sa likod ko, bumulong, gusto ko kapag inaayos mo ang mga bagay, natahimik ako. Nilapitan niya ako, inilagay ang mga kamay sa aking baywang.
Huwag kang Sa paglabas ni Ana mula sa shower, ang malamig na simoy ng hangin sa bahay ni Irma ay sumalubong sa kanya. Naghalo ang amoy ng lavender na mula sa mga kandilang nagliyab sa veranda at ang bahid ng bagong lutong tinapay na galing sa kusina. Ang kanyang balat ay bahagyang basa pa rin, at ang manipis niyang puting dress, na tila gawa sa pinong tela na halos naglalarawan ng bawat kurba ng kanyang katawan, ay dahan-dahang dumidikit sa kanyang mga balikat at braso. Ang mga strap nito ay manipis lamang, na nagpapakita ng bahagyang mapang-akit na kagandahan, na hindi sumusobra sa hangganan ng disente. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng simpleng sinelas na gawa sa ratan, na nilalakad niya ng may kagaanan at sigla, na para bang bawat hakbang ay may kwento ng kalayaan at lihim na pag-asa, habang papasok siya sa loob ng bahay. Sinalubong siya ni Irma na nakamaong na shorts at isang simpleng puting t-shirt, na medyo nakababa ang isang balikat, na nagbibigay ng hint ng pagiging komportable, ngunit may kaunting pagnanasa sa kanyang mga mata. Ang buhok ni Irma ay nakatali sa isang maluwag na ponytail, na may ilang hibla na malayang bumagsak sa kanyang mukha, na para bang sinasadya niyang magmukhang walang pakialam pero kaakit-akit. Magandang umaga, kumare. Bati ni Irma habang inilalapit ang tasa ng mainit na kape sa mesa. Para sa iyo ang kape, bago pa man magising si Liza, ngumiti si Ana, bahagyang napailing habang tinatanggap ang tasa. Salamat, Irma. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako makatulog kagabi. Alam mo na yan, sagot ni Irma ng may pilyang ngiti. Kapag ang katawan mo ay gusto, pero ang isip mo ay ayaw, napatawa si Ana sa sinabi nito, na para bang ang simpleng biro ay may malalim na kahulugan. Tama ka dyan, sa kabilang dako, si Liza ay abala sa pag-scroll ng kanyang cellphone, tila hindi alintana ang mga usapan sa paligid. Ang kanyang buhok ay basa pa rin mula sa shower na nakatali sa likod ng kanyang ulo sa isang simpleng bon at suot ang kanyang damit na gawa sa manipis na tela na may bulak na palamuti na nagpapakita ng kanyang pagiging simple ngunit elegante. Hindi niya napapansin ang mga titig na palihim na ibinibigay ni Ana kay Irma na puno ng halong pagtataka at pagnanasa. Pagkatapos ng agahan, nagpasya silang lumabas sa bakuran upang ayusin ang ilang gamit. Si Irma ay nagbihis ng maong na shorts na medyo mas maiksi kaysa sa dati, na nagpapakita ng mga paa niyang may bahagyang kulubot sa tuhod, tanda ng kanyang aktibong pamumuhay. Ang kanyang itim na t-shirt ay bahagyang basa sa pawis, na dumidikit sa kanyang katawan, na nagpapahiwatig ng kanyang pagsisikap sa araw na iyon. Habang nagdadala siya ng mga tabla, napansin ni Ana ang bawat galaw niya. Ang pagyuko na nagpapakita ng malinis na linya ng kanyang likod, ang pawis na dumadaloy sa kanyang liig, at ang mga kamay na marahang hinahawakan ang mga kahoy. Sa isang malambing na bulong, sinabi ni Irma, alam mo ba kung gaano nakakainis kapag sinasabi ng lalaki, hindi, pero sa tingin niya ay, halos mahulog ang martilyo mula sa kamay ni Ana sa pagkagulat, sa hapon. Nang umalis si Liza upang mamili ng mga pangangailangan sa palengke, lumapit si Irma kay Ana, na maihawak na basang tuwalya mula sa paghugas ng mga prutas. Tutulungan mo ba ako? Tanong niya ng maihalong pag-aalinlangan. May problema kasi sa kuryente sa storage. Sige, Tara, sagot ni Ana, kahit alam na niya ang patutunguhan ng gabi. Pumasok sila sa lumang storage na puno ng amoy kahoy, alikabok, at isang kakaibang enerhiya na mahirap ipaliwanag. Si Irma ay nakasuot ng sobrang manipis na blouse na bahagyang bumaba sa balikat, na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging mapanukso nang hindi sinasadya. Habang inaayos ni Ana ang mga kable, nilapitan siya ni Irma mula sa likod. Gusto ko kapag inaayos mo ang mga bagay, bulong niya, habang ang mga kamay niya ay marahang sumasayad sa likod ni Ana. Hindi nakatiis si Ana. Sa isang iglap, humarap siya kay Irma, at ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na puno ng pagnanasa at pag-aalab. Ang paligid ay tila naglaho, ang tanging naririnig ay ang kanilang mga hininga at ang mahinang pag-iyak ng hangin sa mga sirang kahoy ng storage. Nang matapos ang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa lihim na titig na iyon. Alam nilang pareho, wala na silang pagbalik sa dati. Ngunit sa labas ng bahay, sa ilalim ng lilim ng mga puno, may isang lalaking nakatayo, tahimik na nanonood. Ang kanyang mga mata ay malamlam, ngunit puno ng lihim na pag-aalala. Sino siya? At ano ang tinatago niya? Sa likod ng ngiti ni Irma, may isang misteryong naghihintay na mabuksan. Isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng kanilang buhay. End of part 2. Sa pagsapit ng dapit hapon sa bayan ng Lipa, ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok, nagpapahid ng gintong liwanag sa mga bubong ng mga bahay at sa mga sanga ng mga punong niyog. Sa gitna ng tahimik na kalsada na dinaraanan ni Ana,
ang bawat hakbang niya ay tila may dalang bigat, hindi lamang ng mga bag na dala sa kamay, kundi pati na rin ng mga damdaming naglalaban-laban sa loob ng kanyang puso. Suot niya ang kanyang puting blouse na bahagyang nakabuton down, na naglalantad ng isang bahagyang tan ng balat sa kanyang liig at balikat, at isang simpleng maong na palda na bahagyang sumasabay sa hangin. Ang kanyang mga sandalyas ay gawa sa balat, medyo luma ngunit elegante pa rin, na nagbibigay ng kakaibang aura ng pagiging simple pero classy. Narinig niya ang mga huni ng kuliglig sa paligid, at ang malamlam na ilaw mula sa mga poste sa kalsada ay nagbigay ng malambing na sinag sa kanyang mga mata. Habang siya'y naglalakad, hindi niya maiwasang isipin ang mga nangyari sa storage ng bahay ni Irma, ang halik, ang mga bulong, ang init ng mga kamay na dumampi sa kanyang likod. Ngunit higit pa rito, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad, ang takot na baka masira ang lahat ng matagal ng kanyang binuo, kasama si Liza. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Liza na nakasuot ng malambot na damit pangtulog na kulay rosas, na may mga bulaklak na disenyo. Ang buhok ni Liza ay bahagyang gumugulong sa mga balikat, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, ngunit may bahid ng pag-aalala. Ana, ang tagal mo na. Napagod ka ba? Tanong ni Liza habang niyayakap siya, ngunit sa kabila ng init ng yakap ni Liza, ang puso ni Ana ay tila naglalakbay sa ibang lugar, sa veranda ng bahay ni Irma, sa malambing na ngiti, sa mga mata na mailihim na apoy. Hindi niya maipaliwanag kung anong nangyari sa kanya, ngunit alam niyang may isang bagay na nagbago. At hindi ito basta-basta mawawala. Kinabukasan, nagpasya si Ana na bumalik sa bahay ni Irma upang subukang linawin ang mga nangyari. Habang papalapit siya sa pintuan, napansin niya ang isang luma at bahagyang kalawangin na bintana na may bahid ng alikabok. Ngunit sa likod nito, may isang aninong kumikilos, isang lalaki na nakasuot ng simpleng puting polo at maong na pantalon na nakatitig ng matindi sa kanila mula sa loob ng bahay. Ngunit nang mapansin siyang napansin, mabilis siyang umalis nang hindi nagpapaliwanag. Nagtataka si Ana kung sino ang lalaking iyon at ano ang kanyang koneksyon kay Irma. May mga tanong na bumabalot sa kanyang isipan, baka may mga sikreto si Irma na hindi pa niya nalalaman, mga bagay na maaaring makaapekto sa kanilang pagkakaibigan at sa buhay niya. Pagpasok ni Ana sa loob ng bahay, sinalubong siya ni Irma na maisuot na manipis na blusa na bahagyang nakababa ang balikat, at isang maong na palda na nagpapakita ng kanyang mahahabang binti. Ang mga mata ni Irma ay kumikinang sa ilaw ng lampara, puno ng misteryo at pag-aanyaya. Kumare, balik ka na naman, sambit ni Irma nang may bahagyang ngiti. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, napansin ni Ana ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng mesa. Nang tinanong niya si Irma tungkol dito, agad itong itinago. Ang tensyon sa pagitan nila ay unti-unting tumataas, at sa bawat sandali, tila nagiging mas malapit sila sa isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Ngunit bago pa man nila mapag-usapan ang lahat, biglang may kumatok sa pinto. Sa pagbukas ni Irma, isang matandang babae ang nakatayo, may hawak na sulat. Para kay Irma, mahinang sabi nito. Nang basahin ni Irma ang sulat, ang kanyang mga mata ay naging malamlam, at may isang luha ang bumagsak sa kanyang pisngi. May mga bagay na kailangang malaman, kumare. At hindi lahat ay para sa akin o sa iyo, sabi ni Irma nang may bigat sa tinig. Sa labas ng bintana, ang aninong nakita ni Ana ay muling lumitaw, mas malapit na ngayon na may dalang misteryo na magpapabago sa kanilang mga buhay. End of Part 3. Ang gabi sa bayan ng Lipa ay nagmistulang entablado ng isang lihim na palabas, habang ang buwan ay naglalabas ng malamlam na liwanag na sumasayaw sa mga dahon ng punong niyog. Sa loob ng bahay ni Irma, ang hangin ay puno ng bigat na mga hindi nasabi, mga salita na tila nakatali sa mga labi, mga damdaming naglalaban-laban sa pagitan ng katotohanan at pagnanasa. Si Ana ay nakaupo sa ilalim ng lampara sa sala. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa maliit na kahon na matagal nang itinago ni Irma. Ang kanyang katawan ay nakabalot sa isang malambot na kardigan, ngunit ang kanyang puso ay naglalagablab, naghahanap ng sagot sa bawat tanong na pumipintig sa kanyang isipan. Ang puting blouse niya ay bahagyang bukas ang mga butones, nagpapakita ng isang bahagyang hint ng kanyang balat, na nagdaragdag ng kakaibang tensyon sa pagitan nila. Lumapit si Irma ng dahan-dahan. Suot ang kanyang itim na damit na may manipis na strap na naglalantad ng kanyang mga balikat at liig, isang imaheng puno ng pagnanasa, ngunit may taglay ding misteryo. Kumare, handa ka na bang malaman ang totoo? Bulong niya, habang inilalapit ang kahon sa harap ni Ana. Binuksan ni Ana ang kahon, at sa loob nito ay may mga lumang litrato,
sulat, at isang maliit na kahon ng alahas na tila may mahalagang kwento. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, unti-unting bumalik ang alaala ni Irma, ang mga panahon ng saya, sakit at pagtataksil. Ngunit ang pinakamalaking gulat ay dumating nang mabuksan ni Ana ang isang sulat na may mga linyang isinulat ng isang lalaking may pangalan na Sir, ang dating asawa ni Irma. Sa mga titik na iyon, nabunyag ang mga lihim ng pagtataksil, panghihina, at ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ngunit higit sa lahat, may babala na nakatago, isang panganib na maaaring sumira sa lahat ng kanilang mga buhay. Habang nagbabasa si Ana, naramdaman niya ang malamig na paghipo sa kanyang balikat. Lumingon siya, at nakita si Irma na nakatingin ng matindi, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang lihim na hindi pa handang ipahayag. Hindi lahat ng kwento ay para sa lahat, kumare. Ngunit ngayon, wala na tayong takas sa katotohanan, sabi ni Irma. Sa labas, ang aninong nakikita nilang pareho ay unti-unting lumalapit, ang kanyang mukha ay napuno ng galit at pangamba. Sino siya? At ano ang kanyang intensyon? Ang sagot ay nakasulat sa pagitan ng mga linya ng sulat at sa mga mata ni Irma, isang misteryong kailangang lutasin bago tuluyang masira ang lahat. Ang hangin ay naging malamig at ang mga kandila ay unti-unting namamatay, na nag-iwan ng dilim na puno ng pangamba at pag-aalinlangan. Sa kabila ng lahat, ang isang tanong ang nananatili sa hangin, hanggang saan ang kaya nilang dalhin ang lihim na ito, at ano ang magiging kapalit ng kanilang mga desisyon. End of part 4. Sa pagpatak ng hating gabi sa lipa, ang katahimikan ng paligid ay tila nagbabadya ng isang malaking pagbabago. Sa loob ng lumang bahay ni Irma, ang mga anino ay sumasayaw sa mga pader, habang ang mga matang puno ng pag-aalinlangan at lihim ay nagtatagpo sa isang tahimik ngunit matinding sagupaan. Si Ana ay nakaupo malapit sa bintana, ang malamlam na ilaw mula sa kalsada ay naglalaro sa kanyang mukha na nagpapakita ng pagod at pag-aalala. Suot niya ang isang simpleng itim na blouse na bahagyang bukas sa liig, na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging bukas sa mga susunod na hakbang, ngunit may halong pag-aalinlangan. Lumapit si Irma. Suot ang kanyang pulang damit na may manipis na strap, ang tela ay dumidikit sa kanyang katawan at nagpapakita ng kanyang mga hubog na kurba ng hindi nagiging bastos. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng apoy ng determinasyon at pag-ibig, ngunit may taglay ding kalungkutan. Kumare, ang panahon na para harapin ang nakaraan ay dumating na. Hindi na tayo makakatakas pa, bulong niya habang inaabot ang isang lumang kahon na puno ng mga dokumento at larawan. Habang binubuksan nila ang kahon, unti-unting lumitaw ang mga pahiwatig ng isang lihim na nagtatago mula sa kanila. Mga liham na naglalaman ng mga banta, mga larawan na nagpapakita ng mga taong hindi nila kilala, at mga bagay na maaaring magbukas ng mga sugat na matagal nang tinatago. Ang bigat ng mga ito ay naramdaman sa bawat paghinga nila, habang ang dilim ng gabi ay tila lumalalim pa sa paligid. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang may kumatok sa pinto. Ang puso ni Ana ay tumibok ng mabilis habang nilalapitan niya ito. Nang buksan niya, isang lalaking may matalim na mga mata at nakasuot ng itim na jacket ang nakatayo sa harap nila. Ako si Marco, ang kanyang mahinang panimula, at alam ko ang lahat ng inyong tinatago. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan, habang si Marco ay naglabas ng isang USB drive mula sa kanyang bulsa. Dito nakatago ang mga ebidensya na magpapabagsak sa lahat ng inyong mga plano. Ngunit may isa akong alok, isang kasunduan para sa kapwa nating kapakinabangan. Napatingin si Irma kay Ana, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang sandali ng di pagkakaintindihan at pagdududa. Alam nilang wala ng baliktanaw, at ang lahat ng kanilang ginawa ay nakataya sa isang napakaselang laro. Sa labas ng bahay, ang malamig na hangin ay humaplos sa mga dahon ng niyog na parang nagbabala sa kanila ng mga pagsubok na darating. Ang gabi ay nagmistulang isang malaking eksena ng pagtataksil, pag-ibig, at misteryo na kailangang harapin ng tatlong taong ito. At habang ang mga ilaw ng bahay ay unti-unting namamatay, ang isang tahimik na tanong ay nananatili sa hangin. Sino ba talaga si Marco at ano ang tunay niyang layunin? Ang sagot ay maaaring magbago ng lahat o magtapos ng isang kwento na puno ng pagnanasa, pagtataksil at lihim. End of part 5.